Yusek Claire Castro ng Presidential Communications Office. Yusek, good morning! Good morning, Alvin. Tingin, akala ko naman mag-gown ka rin kasi nasanay ako sa Malacanang briefing mo na ano tawag mo dun sa damit na yun, Yusek? Yung parang may Filipiniana. gano'n, may gano'n, yung may nakaumbok dito sa sa mga Filipiniana yun. Oo nga eh. So sa bagay, too early naman para mag-Filipiniana si Yusek. Ano po? So Yusek, pinanindigan po. Pero alam mo, kailangan tayo maging mag-Filipiniana. Kasi pro-Philippines tayo eh. Hindi tayo non-pro-area country. Parang nagpaparinig ka. Basta pro-Philippines dapat ang Pilipino. Hindi pro-China. Kagaya ng Hindi iba. pro-any country. Not pro-any country. Ayun yun. Diba? I agree. Tama yun. Ano? Hindi, Kako, pinanindigan ng PCO. Yung issue kaugnay dito sa reporter ng Net25 na si Eden Santos. Ano? At actually, hindi Eden Santos ang pangalan niya. Nung kasama ko dati sa field eh. Eden, ano bang apelido nun? Nag-asawa na kasi itong Santos na to eh. Suarez. Ayun. So pinanindigan Yusek ng PCO ni Secretary J. Ruiz. Sa pagkakakita ko, nabalita kasi, di ba? Oh. May letter din naman si Secretary J. Ruiz. Pero at the time na binigyan niya, wala akong kopya eh. Oh. So Pero malinaw. nakita ko sa news. So malinaw, ang point mo is wala kang kinalaman sa pagpapaalis kay Santos kasi nakikita lang ng mga viewers natin yung palagi ninyong kasi pag nagtanong itong si Santos, parang negative palagi ano. Nakikita naman natin pero syempre reporter yan, karapatan naman yung magtanong o ano gusto niyo itanong, hindi ho ba? So walang connect doon sa palagi ninyong nagti-trending na sagutan, Yusek. Hindi ko alam kung bakit siya nagtitrending. Really. Hindi, on my part, hindi sa akin para mag-trending yun. Siguro part nila para mag-trending yun. Alam mo yun, parang ginagawan talaga ng angulo para mag-trending. But for me, kahit sino magtanong sa akin, kahit si Ivan, kahit si Pia, mas mahirap ang tanong nila Pia, talaga mag-iisip ka eh, di ba? Alam mong may gusto lang kunin na sagot. Hindi para mag-trending. Oh. So, wala sa akin yun. Oh. Pero kung So, yung gusto nilang angguluhan, di ba? Kung yun ang gusto nilang angguluhan, edi wow. ang tanong is, may kinalaman ka ba? Kung ikaw ba ang nag-push natanggalin yung Santos na yan sa Malacanang press corps o wala kang kinalaman dun? Yan ay akto. Yan ay move ni Secretary J. Ruiz. Siguro kung walang ganun nangyaring insidente, actually yan Alvin, nung nagkaroon ng pagsusunog ng mga illegal na droga sa Tarlac, wala kasi naman ako doon. Di ko naman alam yung nangyayari sa kanila doon eh. So, yung insidente na yun, wala akong kaalam-alam doon. So, bakit ko naman siya ipupush tanggalin doon? Diba? Saka sabi ko nga, kung reporter yan at hindi propagandista, diba? Kung talagang reporter yan, hindi mo kailangan tanggalin, diba? Wala sa akin. Tayo sumasagot lang ng mga katanungan sa abot ng ating mga kaya. Pagka tinanong ako at wala sa akin yung records, edi sabihin ko, bukas, hingi tayo ng records sa kinauukulang ahensya. So, wala namang mawawala sa akin, diba? Kung halimbawa sasabihin ko, bukas ibibigay ko kasi wala akong kopya dito. So, hindi ko alam bakit pinagtitrending nila, pinagsasalpukan nila, bakit? Intentional nila? Hindi ko alam. Okay. So, pero suportado nyo naman yung desisyon ng boss mo, si Secretary Ruiz. Kumbaga, ikaw kasi abogado, sila hindi. So, may point naman, may legal basis naman ang sulat ng PCO sa Net25. Alvin, may kasama mga lawyers si Secretary J sa grupo niya. So, tingin ko naman pinag-aaralan nila yun. So, sa akin wala akong say doon eh. Hindi ako nag-draft ng letter, hindi ako. So, may lawyer si Secretary J. Dalawa pa ang lawyer na, hindi lang, 3 yata or 4 pa yata yung kasama niya ni Secretary J sa grupo niya. Opo. Pero yung Malacanang press corps kasi, nandiyan ka na rin lang, tanungin na kita. Yung Malacanang press corps ay nag-react doon. Sabi ng Malacanang press corps, sina Ivan, ayaw na magpa-interview ni Ivan sa aming kahapon, meron siyang ginamit na word. And that word is overreach dun sa statement nila kahapon. Anong masasabi mo doon? Tama ba ang kanilang assertion na may overreach ng Malacanang in trying to replace that reporter from covering the palace? Okay, hindi ko alam kung anong pananaw nila Sec J dyan pero pananaw ko ganito. Hindi naman kasi pinipigilan, di ba? Ang Net25 na sumali sa MPC. Accredited naman sila eh. Hindi nga sila binan ng lahat ng reporters tulad ng Rappler noong nakaraang administrasyon. Walang ganun eh. Ang kailangan lang is palitan. Baguhin nyo, ibahin nyo. Nandito pa rin kayo. So, parang wala tayo nakikita na para pigilan magsalita o para may overreacting ang dating. Palitan lang naman eh. Marami naman sila magagaling doon eh. Unless isa lang ang magaling nila. Ang dami naman yata nilang reporter doon na pwedeng hindi mag-violate naman. Di ba? Parang nag-violate ng mga protocol. So, yun lang. Anong protocol ang na-violate ba nitong Eden Yusek? Okay.
Sa nakita sa video, ulit, wala ako doon ha. Hindi ko Wala alam din ako doon, kaya ako nagtatanong eh. Pero may Oo. video ba? May video? May video siya. Ang ginawa? Lumapit siyang bigla kay Pangulo Oh. at parang hinaharang pa niya yung kamay niya. Meron ano sa likod eh, sinasaway sila eh, pero parang ayaw pasaway. Ito ba yung sinasabi ni Johnson nung parang hindi naman daw si Eden yung lumapit, kung hindi ang presidente yung lumapit? Hindi, palapit kasi siya kasi lalagyan kasi ng mic. So parang magsasalubong sila. Oo, lalagyan na kasi ng mic sa gitna yon kasi may nagsasalita talaga si Pangulo. Okay. So, instead na hintayin ang Pangulo na lumakad, sinalubong ni Eden. So yung iba, sumunod na rin because of her. Ibig mo sabihin parang inunahan niya, parang siya naglider-lideran doon na lumapit sa presidente, parang ganoon. Yes, oo. Oh. Samantalang, talagang, kung mapapansin nyo, bandang huli, lalagyan talaga ng mic si Pangulo kasi magsasalita sa media. Okay. Pero hindi ba parang pag nagpapa-ambush naman, bago mangyari yun, alam na ng mga reporter, willing magpa-ambush ha, lapitan nyo, willing siya. Di ba ganoon naman nangyayari dyan? Okay, hindi ko alam yung nangyari doon, but still, sabi nga natin, talaga naman magsasalita si Pangulo. Oh. Kasi nga, hinandaan siya ng mic. Oh. So dapat, naghintay na lang. Oh. So hindi ko dapat ganun. So hindi ba kayang palampasin yung ganun? Talagang stricto ang Malacanang na kapag may lumapit kasi hindi naman outsider. Kung ako siguro yun, hindi naman ako miyembro ng Malacanang Press Corps. Alam mo naman ako pag ganyan, gusto ko mauna din ako. Kahit ako sanction okay lang dahil mali. Pero siya Malacanang Press Corps naman siya, kilala niyo naman siya. Hindi naman siguro threat ba siya sa presidente? Ito, on my part, ako personal to maski na ako pag lumalapit, dapat hindi ako pwede basta lumapit ng hindi ako magpapaalam. Okay. Alam mo yun? Imagine mo, nandun ako Kasi yun ang protocol. Oo. Hindi ako pwede basta lumapit nang hindi ako magpapaalam. Okay. Or kanya, bago ako lumapit, parang titingin muna ako sa Pangulo kung pwede ako lumapit. Diba? Bakit? Presidente yun eh. Diba? Lalo-lalo na. May threat ang buhay niyan. May nag-threat. Oh. May assassin na may kakilala. Paano? Diba dapat lalong protektahan ng Pangulo? So, yun lang yung sa atin. Okay. Yung threat na sinasabi mo, yun yung threat ni Vice President Sara Duterte na dati ipapapatay. May tinutukoy mo? Isa yun. Okay. Diba? Okay. So, ang presidente talaga dapat, sinisecure. Okay. Diba? For me. Sa akin. Pero sabi parang may violation pa sa isa. Kung hindi itong una. So meron pang ibang insidente na may violation din yung Eden Yusek. Yun ang hindi ko na alam. Ito lang nakita ko sa video eh. Hindi ko kasi talaga alam yung sitwasyon niya. Bakit ganun? Yusek, sorry I will have to say that. Bakit ganun? Parang hinihiwalay mo yung sarili mo dun sa kay Secretary Ruiz. Hindi ba under ka kay Secretary Ruiz? Isang opisina kayo? May separate kasi ako na hindi siya office na separate as in. Pero yung mga pagdidesisyon kasi ng PCO ni Secretary J, hindi kasi ako kasama dun. Sa pagpupulong nila about anything, sa pagmamanage, di ako kasama siya kanya. Pero under ka kay Secretary J? Under ako, yes. Pero yung kung paano magde-decide, kung sino yung magkukumpas dito, kung sino yung, anong ididesisyon nila, hindi ako kasama sa mga pagpupulong nila. Kaya nakakatawa itong mga, di ko alam kung kanino mga supporter to para gumawa lang ng kwento, di ba? Na ako yung nag-push. Hindi ko alam yung mga decision ng PCO eh. So hindi ka kasali? Hindi ako kasali sa mga usapan nila. Okay. Ba't hindi ka kasali? Kasi Yusek ka naman. Hindi yun parte ng mandato ko eh. Okay. So ikaw, hiwalay talaga yung, hindi ka kasama ni J. Ruiz dyan, no? Hiwalay yung appointment mo. But do you also report to Secretary J. Ruiz o sa iba ka nagre-report? Sa ano kasi ako, more on the SOCMED kami. Sa media lang talaga kami. Hindi, iba yung minamanage ni Sec J eh. So kanino po kayo nagre-report? Hindi ako sa kanya nagre-report. Basta nakita niya na lang yung trabaho namin. May messaging kami. Okay, may grupo siya pang messaging. Yan May grupo siyang pang messaging, so doon lang kami. Pero diretso kay Sec J, hindi naman ako nagre-report sa kanya. So nakikita niya lang yung sinong boss mo? Sinong pinaka-secretary mo kung hindi ka nagre-report kay J? Presidente. Ayun. So si Yusek Claire, direkta siya sa presidente, hindi siya sa secretary. Ganun pala yung setup ninyo. Kaya siguro maraming nagtataka na, hindi, boss niyan si J, kasali yan sa decision making, si Castro. Hindi siya kasali, hiwalay siya. Buti nalinaw mo yan. Hindi talaga. So, kung ano yung ginagawa nila sa pagmamanage and everything, wala akong kamay doon. Pati yung mga balasahan doon, may mga bagong tawan doon, wala kang kinalaman doon. Wala talaga. So, di ba nakakataka, ang dami-daming gumagawa ng theory na ako daw hatak ni Sec J. Hindi ako hatak ni Sec J. Actually, sabay nga kami nag-o-taking kasi doon lang kami nagkakilala eh. February lang kami nagkakilala ni Sec J. Okay. So, hindi niya ako hatak. Hindi niya ako kinuha.
Ayan, para lang malinaw. At least nalinaw po natin na ganun pala yung setup nila dun sa Malacanang. O